Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae na kumakanta sa video ay isang mapagmahal na asawa at maalagang ina. Subalit sa isang iglap, ang masaya niyang pamilya ay unti-unting bumuo. At ngayon ay ang babae ay nasa likod ng mga malalamig na rehas at wala ng pag-asang makasama pa ang kanyang mga anak. Ang babae ay kinilalang si Terry Lim, 32 years old. Si Terry ay nagmula sa bansang Cambodia. May isang kapatid na babae si Terry at ang kanyang mga magulang ay may mga negosyo sa Cambodia. Nakapagtapos si Terry ng kursong Hotel and Management. Ang babae ay maganda, maputi at matangkad. Kaya naman hindi nahirapan si Terry na mag-apply ng trabaho sa isang hotel. Taong 2013 habang nagtatrabaho sa loob ng hotel, nakilala ni Terry ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Soton, 38 years old na isa ding Cambodian. Nang araw na iyon, nagbabakasyon lamang si Soton sa Cambodia dahil siya talaga ay nakatira na sa Amerika. Bata pa lamang siya nang nag-migrate ang kanyang pamilya sa Amerika at naging isang refugee. Pero kahit na ganoon, pinangarap ni Soton na maging isang sundalo sa Amerika at maglingkod para dito. At kalaunan natupad naman niya ang kanyang pangarap at naging parte ng US Army. 3 beses siyang na-deploy sa mga bansa sa Middle East at Iraq. Mahal na mahal ni Soton ang kanyang pagiging sundalo. Ibinuhos ni Soton ang lahat ng kanyang oras para ipagtanggol ang bansang kumupkop sa kanya. Matapos magkakilala ni Terry at Soton, na love at first sight ang sundalo sa babae. At hindi na mawala sa isip ni Soton ang kagandahan ni Terry. At wala siyang sinayang na oras at agad niyang ipinahayag sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Nakita naman ni Terry ang dedikasyon ni Soton kaya naman unti-unti na ding nahulog ang loob ng dalaga sa sundalo. Hindi nagtagal nagkaroon na nga ng relasyon sina Terry at Soton. March 27, 2024 nang ikinasal nga ang dalawa. Agad namang dinala ng sundalo ang kanyang asawa sa Amerika kung saan nakatira din ang kanyang pamilya. Naiwan naman sa Cambodia ang mga magulang at kapatid ni Terry. Habang nakatira pa ang dalawa sa pamilya ni Soton, nagpagawa na ng bahay si Soton sa Cambodia para kay Terry. At dahil sa trabaho ni Soton, iniiwan niya si Terry mag-isa sa kanilang bahay. Hindi naman naging madali ang bagong buhay ni Terry sa Amerika. Unang-una ay hindi siya marunong magsalita ng Ingles. Wala din siyang mga kakilala o kaibigan sa Amerika at napakalayo niya sa kanyang pamilya. Mas nadagdagan nga ang stress ni Terry dahil wala sa kanyang tabi si Soton. Kaya naman nagkaroon si Terry ng sakit sa pag-iisip. Sinabi ni Terry sa kanyang pamilya sa Cambodia ang kanyang pinagdadaanan at pinayuhan siya na magpagamot. Subalit dahil wala naman trabaho si Terry, hindi niya nakunan ang sarili ng insurance. Kaya naman hindi nakuha ni Terry ang profesional na tulong sa kanyang sakit. Subalit kalaunan nagkaroon si Terry ng mga kaibigan na parte ng Cambodian community. Napansin ni Soton na nagkaroon na ng mga kakilala ang kanyang asawa. Subalit hindi niya ito nagustuhan at dito na nagsimulang maging possessive ang sundalo sa kanyang asawa. Pero kahit na ganon, buhay prinsesa si Terry sa piling ni Soton. Hindi gumagawa ng gawaing bahay ang babae dahil may stay out silang kasambahay. Palagi ding binibigyan ng sundalo si Terry ng mga bulaklak na ipinopost naman ni Terry sa kanyang Facebook account. Mula California, lumipat ang mag-asawa sa Tennessee. Ang mag-asawa ay tumira sa isang bahay sa Ladd Drive. June 2017 nang nagdalang tao si Terry sa unang anak nila ni Soton. Mula noon, nag-retire na ang sundalo sa kanyang trabaho at naging isang Army veteran. Ibinaling ng lalaki ang kanyang atensyon sa photography. Hilig kasi ni Soton na kumuha ng mga larawan. At ang lagi niyang subject ay ang kanyang misis na si Terry. Ipinopost ni Soton sa kanyang Instagram account ang mga larawan na kinunan niya na tila ba kuha ng isang professional photographer. At naging libangan naman ni Soton ang paglalaro ng online games. Matapos manganak ni Terry, lalong naging mahigpit sa kanya si Soton. Hindi pinapayagan ng sundalo na makipagkaibigan ang kanyang misis sa ibang tao. Ayaw din ng sundalo na kinokontak pa ni Terry ang kanyang pamilya sa Cambodia.
Pinagbabawalan din niya si Terry na lumabas maliban na lamang kung siya ay kasama. At dahil dito, pinaniniwalaan na lumala ang sakit ni Terry dahil sa paghihigpit ng kanyang mister. Naniniwala siya na magbabago nga din si Sutton kalaunan. Naglibang si Terry sa kanyang sarili at bumalik sa pagkanta. Noon kasi hilig niya ang pagkanta. Ina-upload nga ng babae ang kanyang mga video sa kanyang Facebook at YouTube account. September 2018 naman nang muling nagdalang tao si Terry sa anak nila ni Sutton na isang babae. Sa pagkakataon na ito, hiniling ni Terry sa kanyang asawa na makita ang kanyang pamilya. Pinagbigyan naman ng sundalo ang kagustuhan ng kanyang misis. Nagbakasyon ang pamilya ni Terry sa Amerika at sobrang saya nga ng babae dahil sa nangyari. Nagkaroon pa nga ng traditional Cambodian wedding sina Terry at Sutton. Napakaraming mga larawan ng pamilya ni Terry at Sutton sa social media. Bawat okasyon ay mayroon silang family photo shoot. Madalas din silang lumabas buong pamilya at mamasyal din sa iba't ibang mga lugar. Makikita nga ang kanilang matatamis na ngiti at pagmamahal sa isa't isa. Subalit sa kabila ng mga larawan na ito ay ang mapait na katotohanan. Mas naging mahigpit si Sutton kay Terry. At para bantayan ang kanyang misis, naglagay na si Sutton ng hidden camera sa kwarto nilang mag-asawa. Kapag naman hindi sumusunod si Terry sa gusto ni Sutton, sinasaktan ng lalaki ang kanyang asawa. Ilang taon pa ang lumipas na ganon ang sitwasyon ni Terry at Sutton. At lalo ngang lumala ang sakit ni Terry sa pag-iisip dahil sa pakikitungo ng kanyang asawa. At tila ba in-isolate siya ni Sutton sa mundo, kanyang mga kaibigan at pamilya. Pero ang lahat ng iyon ay nahinto ng January. Sa post ni Sutton ng January 1, 2022, sinabi niya na ang tanging hiling nga lang niya ay mag-improve ang kalusugan ng kanyang misis. At kinabukasan, nag-post sa Facebook si Terry ng family picture nila si Sutton kasama ang kanilang mga anak. Pero walang nag-aakala sa nangyari ng sumunod na araw. January 2, 2022 nang nagsagawa ng isang welfare check ang Clarksville Police Station sa bahay ni Terry at Sutton matapos makatanggap ng tawag. Pagpasok ng kwarto, natagpuan nila ang wala ng buhay na sundalo na may tama ng bala. Sa hindi kalayuan, natagpuan ng mga pulis si Terry habang yakap-yakap niya ang kanyang dalawang mga anak sa ilalim ng kumot. Natagpuan din ng mga pulis ang isang baril sa ilalim ng cabinet sa loob ng kwarto kung nasa nandoon ng biktima. Una, inakala nga ng mga pulis na kinuha ni Sutton ang kanyang sariling buhay. Subalit makalipas ang ilang oras, bigla na lamang umamin sa kanila si Terry. Ayon sa kanya, siya ang pumatay kay Sutton pero aksidente umano ang lahat. Hindi umano niya sinasadya dahil pumutok bigla ang baril na kanyang hawak at tinamaan ang kanyang asawang sundalo. Nang nakita nga ng mga pulis si Terry, bukas ang kanyang mga mata pero hindi tumutugon sa mga tanong ng mga pulis. May ebidensya nga din na sinubukan ni Terry na kunin ang kanyang sariling buhay pero hindi ito nagtagumpay. Agad na dinala si Terry sa mental facility at kinabukasan tuluyan na siyang inaresto. Ayon sa kaibigan ni Sutton na si Sambo, siya ang unang rumesponde sa nangyari. Ilang beses na raw kasi ang tinatawagan ni Sambo si Sutton dahil sa ticket na ipinabili nito pero ang sumagot ay si Terry at sinabing kailangan niya ng tulong. Kaya naman personal na nagtungo si Sambo sa bahay ni Sutton. At nagulat nga siya na ang nagbukas ng pinto ay ang anak ni Sutton. At dahil doon, nakita ni Sambo ang sinapit ng kanyang kaibigan. Agad na natakot si Sambo kaya tumawag siya sa kanyang kaibigan na magaling mag-English para tumawag sa 911. Kinasuhan si Terry ng first-degree premeditated murder at ikinulong. Bumuo naman ang pamilya ni Sutton ng GoFundMe account para sa panggastos ng pagpapalibing sa sundalo. Ang timeline ng mga pangyayari. Nakuha ng mga pulis ang CCTV video sa bahay ni Terry at Sutton pero hindi na ito isinapubliko. At ito nga ang timeline ng buong pangyayari. 9:45 AM, umuwi si Sutton mula sa kanyang morning routine at binati siya ng kanyang mag-iina. 10:57 ang buong pamilya ay nagbanding sa sala. 12:15 nilak ni Terry ang pinto ng kanilang bahay. 12:39 isang putok ng baril ang narinig. At narinig din na umiyak ang mga bata. 12:44 si Terry ay pabalik-balik sa sala at kwarto dala ang baril at kutsilyo. 9:26 nang dumating si Sambo sa bahay na mag-asawang Sutton at Terry.
At dito na nga niya naabutan na wala ng buhay ang kanyang kaibigan na si Soton. At 9:46 nang dumating ang unang rumesponding pulis at mga ambulansya. Kalaunan nagkaroon ng preliminary hearing ang kaso ni Terry pero hindi ito natuloy dahil walang available na interpreter. Ang trial ni Terry ay nagsimula nga ng April 29, 2025. Ayon sa prosecution, dapat hatulan ng guilty si Terry dahil hindi aksidente ang nangyari at ang totoo ay sinadya niya talagang patayin ang kanyang asawang sundalo. At ipinakita nga ng prosecution ang ebidensya nila na isang larawan. Ang picture ay professional photo ni Terry habang may hawak-hawak na isang baril. Nakasuot nga si Terry ng t-shirt na may nakalagay na "Girls Wanna Have Some" na nakatuck-in sa kanyang short. Ang larawan nga na ito ay kuha pa mismo ng biktima. Ibig sabihin lamang nito, may alam si Terry kung paano humawak ng baril. At taliwas ito sa kanyang testimonya na bigla na lamang pumutok ang baril. Kaya imposible na aksidente niyang nabaril ang kanyang asawa. Naging ebidensya din ng prosecution ang screenshot ng CCTV na may hawak si Terry ng baril habang nasa sala ilang oras bago ang nangyaring krimen. Ayon din sa prosecution, bago iyon pabalik-balik si Terry mula kwarto papunta sa sala habang may dalang baril at kutsilyo. Isa pang ebidensya ng prosecution ay ang pag-amin ni Terry sa mga pulis. At ayon kay Terry, habang natutulog noon si Soton, kinuha niya ang baril ng biktima, pinaglaruan ito, ginalaw-galaw ang baril at bigla na nga lamang itong pumutok at tinamaan ang kanyang asawa. Subalit idiniin din ng prosecution na hindi kapanipaniwala na aksidente lamang ang krimen. Dahil ayon sa eksperto, kinakailangan ng 7 pounds na hand pressure para makalabit ang baril at pumutok. Sinabi din nila na planado ang krimen dahil nagpalipas pa si Terry ng 9 na oras bago humingi ng tulong. At naniniwala sila na sinadya ito ng babae para masiguradong patay na ang kanyang asawa. Ipinunto din ng prosecution na talagang may layunin si Terry na isagawa ang krimen dahil bandang 12:15 ng tanghali nang nilak niya ang pinto ng kanilang bahay. Sa kwarto naman, hinawi ni Terry ang kurtina ng bintana. At dito na niya nga binaril at pinatay ang asawa bandang 12:39 ng tanghali. Dagdag pa doon, sinabi nila na malapit si Terry nang mabaril si Soton dahil ang bala ay tumagos umano sa ulo ng lalaki. Pero ayon sa mga abogado ni Terry, napakaraming tanong ang hindi tumutugma sa ebidensya laban sa sospek. Ang gunshot residue ay natagpuan sa kaliwang kamay ni Terry at hindi sa kaninyang kamay. Tila hindi iyon tugma sa larawan na ipinakita na hawak ni Terry ang baril gamit ang kaninyang kamay. Sinabi pa ng abogado ni Terry na pumirma ang kanyang kliyente habang kanang kamay ang ginagamit. Kaya naman tanong ng abogado ni Terry, paano nasa kaliwang kamay ang residue kung kanang kamay ang kanyang ginamit nang aksidente niyang nabaril si Soton. Ayon pa sa abogado, kung talagang malapit ang baril sa ulo ni Soton, bakit wala itong bakat o marka sa kanyang labi? Ibig sabihin, walang ginamit si Terry na pressure at walang ginamit na pressure si Terry na nagsasabing gusto talaga ng suspect na patayin ng sundalo dahil may galit siya sa kanyang mister. Kaya ang tanong ng abogado ng suspect, baka hindi siya ang pumatay kay Soton at posibleng si Soton ang bumaril sa kanyang sarili. Posible din daw na may ibang taong pumasok sa bahay ng mag-asawa. Nagsalita din sa korte ang kapatid ni Soton na si Soken. Tinawag niya si Terry na prinsesang may 2 muka. Sinabi niya na si Terry ay mabait sa kanyang kapatid pero sa mismong pamilya niya ay siya ay lumalayo. Diniin din ni Soken na ibinibigay ni Soton ang lahat kay Terry pero ganon ang ginawa ng babae sa kanyang kapatid. Sa huling pag-uusap nga ni na Soken at Soton, nalaman niyang uuwi na si Terry sa Cambodia kasama ang kanilang mga anak pero may iwan si Soton sa Amerika. Ang hatol sa kaso. Matapos ang 3 araw na trial at 1 oras at kalahati na jury deliberation, napatunayan si Terry na guilty sa kasong first degree premeditated murder para sa pagpatay niya sa kanyang asawang si Soton. Si Terry ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Maaaring makalaya si Terry matapos ang 51 years na pagkakakulong kapag siya ay tumungtong na 83 years old. Nang lumabas ang hatol kay Terry, samot-sari ang naging reaksyon ng mga netizens.
Pero marami ang nakisimpatya at nalungkot sa kinayatnan ni Terry. Ayon sa iba, inosente umano si Terry, dapat siyang pakawalan dahil meron siyang sakit sa pag-iisip. Posible umanong naakaapekto ito sa pagtukoy niya ng tama at mali na nagresulta sa pagbaril niya kay Soto nang hindi sinasadya. Ay nagsabi din na nagawa ni Terry ang krimen bilang self-defense dahil siya ay sinasaktan noon ng mister na si Soto. Ang iba naman ay sinabing hindi nabigyan si Terry ng tamang trial. Hindi daw kasi nabigyan ng translator ang babae na nakaapekto sa takbo ng kanyang kaso. Kung mayroon lang umanong private attorney si Terry, maaaring mas mababa ang hatol sa kanya, posibleng may tumulong na psychology sa suspect. Idiniin din ng iba na maaaring nagawa ni Terry ang krimen dahil hindi na niya kaya pa ang pagkontrol sa kanya ng asawang sundalo. Mayroon ding nagsabi nang nasa California pa sina Terry at Soton, nagkaroon na ng sakit sa pag-iisip si Terry. Pero dahil nga wala siyang insurance, hindi siya nakapagpagamot na nagresulta sa paglala ng kanyang karamdaman. Mayroon ding nag-question kung bakit hindi isinaalang-alang sa trial ang tungkol sa sakit sa pag-iisip ni Terry. Kahit na maraming medical record ang babae bilang patunay sa kanyang sakit. Matapos nga ang hatol, tila lumala ang sakit sa pag-iisip ni Terry at may kumalot na video ng suspect. Sa video, makikita si Terry na nakahiga at nakatulala na para bang wala sa sarili. May 23, 2025 naman nang may nag-post ng update tungkol sa kalagayan ni Terry. Ayon sa post, may mabuting puso na nag-donate ng 5,500 sa prison account ni Terry. Dahil doon, maaari niya nang matawagan ang kanyang pamilya at makakabili pa siya ng kanyang mga pangangailangan. Labis naman ang pasasalamat ng nanay at kapatid ni Terry sa mga anonymous donor para sa kanilang pamilya. Sinabi din sa post na unti-unti nang bumubuti ang mental health ni Terry nang nalaman niyang sinusuportahan siya ng Khmer community sa Tennessee. At dito na nga nagtatapos ang kwento ng Mrs. America na pinatay ang asawa niyang sundalo. Sa inyong palagay, plinano kaya ni Terry na patayin ang kanyang mister na si Soton? Ano kaya ang pangunahin niyang motibo kung ito ay kanyang planado? Sa iyong palagay, ito kaya ay resulta ng ilang taong pang-aabuso at pagkontrol ni Soton kay Terry? O pangalawa, isa ka sa mga naniniwala na dahil may sakit sa pag-iisip ang suspect, nagawa niya ang krimen sa kanyang asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!